Nasa Mandaue yung anak ko, doon sila nakatira. Eh wala naman tinda na 20 pesos na bigas. Ni hindi nga nabalita eh. O yan, si Tess Renon, taga Mandaue sila. Kasi nga Ma'am Tess Renon, binenta lang po sa Cebu City, Cebu Capitol Grounds. Isa lang po ang pinagbentahan. Wala pong binenta sa kahit na anong palengke. Isang lugar lang sa buong Cebu. Bilib na bilib kayo mga taga Cebu. Siguro kala sa wakas makakabili na kami ng 20 pesos. Isang lugar lang po sa buong Cebu ang pinagbentahan sa Cebu Capitol. Doon po sa Kapitolyo ng Cebu lang. Mantakin ko po man isipin. Cebu pa lang yan. Ha? Isang probinsya po yun. Eh. Malaki po ang Cebu. Halimbawa, katulad niya, taga Mandaue ka. Dadayo ka ba? Dadayo ka pa ba sa Cebu Kapitolyo? Hindi ko alam kung gaano kalayo yung Mandaue sa Cebu. Pero malamang kung ako po, taga Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu City ba o Mactan? Hindi ko kung anong tunay. Alam ko po yun, isang isla na yun eh. Tatawid ka pa ba para makabili ka lang ng 10 kilong bigas? Bibili na po sana ako kaso nung nakita ko, mukha ni BBM, umatras ako. Sobra ka naman. Para lang sa mahirap yung 20 pesos na bigas. Hi, Sir Buds. Yun na nga, mahirap na nga eh. Di ba? Mahirap ka nga. Mamamasahe ka ba kung Mandaue City ka? Dong ask ko lang, makukulong na ba si Remulla Marbil Torre kasi na-booking na sila? Eh, kaso pa lang po, kinasuhan pa lang. Hindi. Ang may kaso pa lang po si Torre. Kinasuhan po siya nung isang nila napakulong. Iba po to, hindi po kay Duterte. Sila po iimbestigahan pa lang, pinaimbestigahan pa lang sa ombudsman. Boss, baka naman pagkatapos ng eleksyon, baka triple ang presyo ng bigas niyan. Isang araw lang nga po, akala nyo kasi araw-araw may 20 pesos. Tapos na po kahapon. Maghintay na uli kayo. Ang Mactan Island po ay may 2 LGU, Lapu-Lapu City at Cordoba. So yung Mactan, naroon yung Lapu-Lapu City. Ayun, naunawaan ko na. Maraming salamat sa sumasagot sa akin mga tanong. So yung Mactan po pala ay yung Mactan Island. Naroon yung Cordoba at saka yung Lapu-Lapu. Kaya Cordoba, Cebu Cordoba, no? Iyon. Kailangan pa daw ng 2 ID bago ka makabili ng 20 pesos na bigas. Konti, we have a problem. May problema na naman yun. May problema na naman si Conti dyan. Conti, pasok. Oy, Conti. Eto raw, hindi nakakabili ng bigas pag walang 2 ID. Angal ka na. Romano Medina, thank you very much sa $4.99 na pangkape. Boss Buzz, pag mahirap lang daw ang 20 bigas, kaya mahirap ding makabili. Yun na nga, mahirap ka na nga, tapos pipila ka pa, imbis na nagtatrabaho ka, pipila ka pa ng pagkahaba-haba. Naubos sa oras mo. Sir Buds, may piyansa ba yung illegal detention na kinaso kay Torre? Aba, ay hindi ko po alam. Kung ang kidnapping po, alam ko yung kidnapping wala eh. Ewan ko po yung illegal detention. Kung pareho ba yun ng kidnapping o hindi. Boss Buds, totoo po ba na pinatigil ng Comelec ang pagbebenta ng 20 petot na bigas at pagpapatuloy na lang daw? Hindi po ang Comelec ang nagpapigil. Mismo yung Department of Agriculture. Kasi sabi nga, sabi ng Comelec daw, baka pwedeng after election na. Kunwari, kutsaba nila kasi maubusan sila ng pera. Boss Badong, yung 7 pesos ni Duterte, 6 years na kopo, di natupad kahit man lang sa isang barangay, di nangyari. Kasi po walang 7 pesos na pinangako.
Mali pong pang-intindihan ng vlogger mo. Basura ka. Pangalan mo palang basura na eh. Wag po tayo maglokohan. Wala pong pinangakong 7 pesos. Pag mali ang pang-intindi ng vlogger, tapos sinabi sa'yo, tapos binabalita mo na may pinangakong 7 pesos, ang dali lang naman po niyan, di ba? Di ba ang dali lang po magpakalat? Ang dali lang po yan. I-post nyo lang yung video ni Tatay Digong. I-post nyo lang, eto yung nangangako si parang yung pinakalat nyo, di ba yung jet ski? Bakit yan? Wala pa rin nagpapakalat. Kasi ang nagsabi na 7 pesos, vlogger nyo lang. Naniniwala kayo sa vlogger nyo. I-post nyo lang kung ano yung sinabi ni Tatay Digong nang mapahiya kayo. Hindi na nga kayo makaintindi, pinagpipilitan nyo pa. Mahirap talaga pag mahina umintindi yung mga vlogger, pati yung mga follower nila mahina din umintindi. Alam ko yan, vlogger lang po yan ng BBM vlogger po yan na mahina umintindi. Naghanap ng 7 pesos na bigas. Kung mali na nga pang intindi ng vlogger nyo, tapos echo nyo pa. Kaya kayo nasasabihin ng mga mahina kukote. Alam nyo, payo ko lang sa inyo, pag konti lang po, pagkaperaso lang po utak nyo, 2 po dapat nyong gawin. Pag pumapasok kayo sa mga matatalinong vlogger, is either manahimik lang kayo, i-observe nyo lang, at saka wag kayong sisinga. Baka konti na lang ang utak nyo, puta, naisinga nyo pa. Mike, napanood mo na. Napanood mo na pala, i-share mo. At nang maraming kumutya sa katangahan mo. Napanood mo na, hindi mo pa naintindihan. Hindi ko sasabihin sa'yo kung ano laman. Kung ang napanood mo, hindi mo pa maintindihan, puta. Wala na yung nagtatanong na may 20 na 7 pesos. Puti, ilang beses kung pinakinggan yung video eh. Wala naman sinasabing magiging pangarap na maging 7 pesos. Mahina talaga pang intindi. At yun po, natupad yun. Bakit? Sige, tanong nyo sa kanila. May sinasabi pa yung mga yan eh. Bakit nung panahon ni Digong 80 pesos? Doon po sinabi yun. Nanatili ba 80 pesos? Kapag bobo, ibenta agad ng mahal ang utak dahil slightly used. True yan, 350 tons binenta nila na Google na niya lumabas. Ano yun? Hindi po, 500 kilos lang po. Ay, 500 sack lang po. Yung 20 pesos, hindi naman pinangako. Sabi pangarap, di ba? Okay po. Bilib na bilib kayo, no? Hindi naman po pinangako yung pangarap lang yung kaya hindi po matutupad. Ganun pala, pag pangarap, hindi pala matutupad. Okay lang, pangarap lang pala. Lilinawin nyo po, ang kahulugan pala sa kanila ng pangarap ay hindi matutupad. Yan na, malinaw na. Kayo kasi mga DDS, mga Duterte supporters, mga kulto ni Digong, kung ano-ano pinapasok nyo sa utak nyo. Pag pangarap, ibig sabihin, hindi matutupad. Alam nyo na ngayon. Hanap kayo ng hanap ng 20. Sinabi bang pinangako? Sinabi lang pangarap pa. Sila pagalit. Sinabi pala pangarap lang. Pag pangarap, hindi matutupad. Panahon daw ni Duterte, 70 pesos daw po ang bigas. Dapat umangal ka noon kasi BBM lang.
So, sa makatuwid, pinababa ni BBM ang presyo ng bigas. Palakpakan po natin. Kakamot ka na lang ng ulo, no? Palakpakan natin. Asa na dutain nyo ngayon? Hindi ko po, wala po akong kilalang dutae. Baka ikaw, kilala mo yung dutaing sinasabi mo kasi nasa utak mo. Pinangako yan dahil may vlog si BBM sa channel niya. Huwag nyo na pong nangangatwiran na nga 20 pesos po ay pangarap. Kaya po, ang ibig sabihin nila ng pangarap, huwag kayong umasa. Ganun pala yun. Basta talo pikon. Opo, kaya po wala pang talo mga Duterte, kaya hindi kami napipikon. Kailan po natalo ang mga Duterte? Wala pa. Hindi pa natatalo. Hindi pa pala natatalo mga Duterte. Kawawa naman kayo. Talagang pagtalo pikon. Kaya wala nga talo mga Duterte. Yan naman sinusuportahan natin. Walang talo. Kahit na sinong Duterte, hindi pa natatalo. Kaya hindi napipikon ng mga Duterte. Tama itong mga loyalista na to. Pikon talo. Tama. Kaya hindi tayo napipikon. Hindi pa tayo nakakaranas matalo. Wala nga po kaming kilalang dutae. Ano po kung hindi po makauwi si dutae, hindi po namin kilala yun. Kung kaibigan mo man yan, di ano magagawa namin? Magpatulong ka, loyalista kayo, magpatulong kayo sa presidente. Meron daw silang hindi kaibigan na hindi makauwi. Bigyan nyo ng pamasahe. Dutae, wala po kaming kilala, mga kilala namin dito, mga totoong tao. Si Trilling po, puro talo. Boss Mads, ang hirap makapag-usap sa yung logic ng utak mo parang nalilito. May mga taong nag-iisip pala ng ganun. Correct. Kaya no wonder, magtataka ba kayo bakit sila nanatiling follower? Kita mo sa 20 pesos na bigas na lang. Nabudol na tayo noon. Lahat buong Pilipinas nabudol. Walang 20 pesos. Ngayon, binudol na naman ulit tayo. Diba? Sabi, magkakaroon na ito ng katuparan ng pangarap. Katuparan ng pangarap. Isang araw lang at sa Cebu lang. Hindi sa buong Cebu. Cebu Capitol Grounds. Doon lang po sa Kapitolyo ng Cebu. Kung yun po ang katuparan ng pangarap, isang araw na nagtinda ng bigas sa Cebu, ano magagawa natin? Katuparan na. Kaya nga ang hamon ko sa kanila, paulit-ulit ako. Ito lang ang hamon ko. Pag nakabili kayo ng 20 pesos, iboto nyo straight. BBM candidates. Pag hindi kayo bumili, nakabili, iboboto nyo pa rin. Kasi nga, yun ang inabot ng utak nyo. Wala tayong magagawa. Boss Badong, nabudol kami ni Digong. Di okay. Joke kasi yun Pag sinabi nyo joke lang yung 20 pesos na bigas, tatanggapin din namin yun. Gusto ko manlaban si Bato sa aresto ng ICC. Joke din ba yan? Boss Buds, ano po ang masasabi nyo sa debate ni Banat Bay sa TV5? Nagkasagutan sila ni Aling Claire. Hindi ko po napanood. Hindi ko po napanood. At wala po akong balak panoorin. Badongers, pinalayas ka na naman ng chiching mo sa kondo, kaya balik ka sa original commander. Ganun lang po talaga. Kasi tinignan ko, 1 oras at kalahati yata yun. Nakakatamad panoorin ito. Buti kung one-on-one lang si Claire, tsaka si, one-on-one lang si Claire, tsaka si Banat Bay, pwede kong pagtiyagaan. Pero may mga iba pa na magsasalita.
Minalas yung gob ng Cebu dahil sa bigas. Nagkamalas-malas ayon suspended. Ang bumili dyan sa 20 pesos na bigas, mga wholesaler. 7 per kilo laking budol. Yan ka na naman Hindi ako nakabili, boss, kasi biglang opening bigla, close agad. Taga Cebu na hindi pa nakabili. Huwag kang mag-vlog, boy. Wala rin naman mangyayari, Duterte mo o BBM. Huwag ba akong mag-vlog, boy? May nangyayari po sa buhay ko, kumikita po. Kayo ba, pinigilan ko ba kayo? Ano ba trabaho nyo? Kanya-kanya tayong trabaho eh. Ito po trabaho ko pagbablog. Oy, 925 likers na tayo. Konti na lang, 1,000 likers na. Mag-like na kayo. Marcos, pangarap mo bang manalo ng senator slate mo? Hindi sila mananalo kasi pinapangarap mo. Hindi ako Pag serious illegal detention yon yata walang piyansa. Pag serious. Pag illegal detention, may piyansa. Ayan na naman ang mga bashers, mag-landing na kasi kayo. Kapag DDS ka, mag-vlog ka at kikita ka for sure. Talaga naman, for sure ba yan? Hindi po lahat ng DDS ay nag-vlog at kumita. Alam niyo po, huwag niyo na pakialaman yung mga trabaho natin. Kung inggit po kayo sa mga kumikitang nagbablog, inggitero po kayo. Iwasan niyo po maging inggitero para hindi kayo sumasama ang loob. Need din daw po valid ID bago buy rice and pwede senior solo parent. Ayan na. Need pa yung dalawang ID o valid ID, isa. Konti. Konti, angal na. $982 na po ang likers natin. 12, na lang. 60 na lang, 984. 7 per kilo panaginip. Wala po kasi nun. Isa pa to. Sabihin mo nga sa vlogger mo, ayusin niya pang intindi. Napapahama ka tuloy. Wala pong sinabi si Tatay Digong na 7 pesos bigas. Pakinggan niyo ulit. Huwag kasi kayong kinig na kinig lang sa mga vlogger niyo. Hindi niyo alam, kaya niyo sila pinakikinggan. Kaya po may nanonood sa kanila, may mga taong katulad niyo. Mahina pang intindi. Mantaking ko mang isipin. Ilang beses ko pong pinakinggan. Wala pong sinabi si Tatay Digong na magiging 7 pesos bigas. Wala pong ibig sabihin, wala pong 7 pesos na bigas. Hindi mo maintindihan? Pakinggan mo uli. Nakikinig ka lang sa vlogger mo. Boss Badong, yung CF ni Sara, di may paliwanag, kaba ng bayan yan at gustong malaman ng taong bayan. Basura. Kita mo, utak mo, nagpaniwala. Ikaw ba, alam mo ba na may confidential fund din ng Pangulo ng Pilipinas? Ako naiintindihan ko eh. Di ba? May confidential fund po ang Pangulo ng Pilipinas. May confidential fund din po yung DND, yung DILG. Pero hindi ko po binalak na manghingi ng kopya para unawain. Kasi naiintindi, hindi po namin kakampi yung presidente, Hindi rin namin kakampi yung DILG, hindi rin namin kakampi yung DND. Bakit hindi po ako naghihingi ng ilantad nila? Alam ko po kasi ibig sabihin ng confidential. Ngayon, kung hindi nyo na naman naintindihan yung ibig sabihin ng confidential, ano magagawa natin?
Ano magagawa natin? Talaga, napanood mo? Sabi, 7 pesos. Oh, bulahan na yan. E di post mo para kumalat. Tapos kantsawan nyo dun. Oh, walang nagpo-post sa inyo, mga loyalista. Oh, kasi napakinggan ko eh. Wala naman sinabi 7 pesos eh. I-post mo, Brad. Magbabiral yan. Bakit si Digong? 7 pesos na nga ako. Sir Bats, nalantad na ang dark money laundering secrets ng pamilya Marcos sa Pilipinas na may maraming biktima sa Thailand. Nagbenta ng 350 tons gold. Grabe naman yan, Coach Ricky. Yan ba ay totoo? Ito kaya ay totoo? Si Coach Ricky. DepEd may confidential. Lahat po na may confidential, hindi po namin kino-question. Kasi by the very meaning ng confidential, ay hindi po for public consumption. Presidente, pinakamalaki. Sino po ang nagtanong, ilantad mo naman, Mr. President, ang confidential fund mo, saan mo ginamit? Hindi po kami nagtatanong nun. Kasi alam po namin na confidential yan. Maaring ikapahamak po yan ng bansa. Kaya kahit po kami po ay hindi maka-Marcos, never po naming hihilingin na ipaliwanag ng presidente, ng DND, ng DILG, yung mga ginagamit nilang confidential fund. Kasi nga confidential eh. By the very word itself, it is confidential. Not for public consumption. Ganun lang, di ba? Simple lang po. Alam niyo po, pag sinabing confidential fund, hindi po dapat pinopolitika yan. Nakasalalay dyan yung kaligtasan ng bansa. Kahit po presidente, tumututol, kami nasa oposisyon. Trabaho namin na punahin ng presidente. Never ko pong pinuna ang confidential fund dahil alam nga na mailantad mo paano mo nilalabanan yung mga kalaban ng gobyerno. Bakit? Sa inyo kasi, kinakailangan ipaliwanag ni BP Sara. Kalokohan po yun. Di ba? Ngayon, naunawaan nyo, bakit hindi nyo hinihiling sa presidente na ipaliwanag? Yun kasi yun eh. Yun po kasi talaga yun. Kaya katulad niyan 7 pesos, ang dami na nagpapaliwanag. Hindi nyo pa rin maintindihan. Ano magagawa natin? Kinakailangan nyo pong tanggapin ang katotohanan, no? Na hindi po pagkabilang panig na, kahit na anong gawin nyo riyan, mahirapan na kayo na patanggap yan. Pero nakikinig eh. Kaya ako matyaga eh. Pinagtsatsagaan ko silang makinig para man lang makinig sila sa reason. Hindi ko sinasabing magpa-convert kayo na kayo maging Duterte. Pero kahit kayo loyalista, makinig kayo sa reason. Hindi po pwedeng porket DDS kami, question na namin, bakit hindi pinapaliwanag ni Marcos ang confidential fund niya? Natural. Ba't may papaliwanag yung presidente ka? Dinilantad mo kung sino yung mga agent na ginagamit mo para, ayun naman. Naintindihan nyo? Ganun po talaga. Kaya kayo, welcome kayo dito. Sana ganyan magpaliwanag yung inyong mga vlogger, hindi yung, nakakulong pa rin, nakakulong. Ganun lang nagpapaliwanag sa inyo.